Ayan! So, welcome sa ating Usap Tangan, your diary amongst diaries. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa inyong tatlo, no, sa pagpapaunlak sa ating episode ngayon, di ba? Yes, halatang-halata naman na looking forward kayo rito. At sigurado akong may mapupulot kaming aral from the three of you. Meron naman siguro, no? Hana, meron talaga, no? Ngayon, let's get to the real deal. The one in a million question that our viewers expect from you guys to answer since talamakito sa panahon natin ngayon. What are your thoughts about reality detachment that fanatics usually exert? Sino? Iyan, pangunahan mo na to. Let's go. Ikaw na magsimula. Ayan, hello. Thank you sa dalawa nating host. Ayan, dalawa natin. Ako siguro yung insights ko about detachment. Tawag dito. Medyo medyo alarming siya kasi most of that persons ginagawa nila is parang mechanism nila yon para makatakas sa reality ng mundo, ganun. Like wala namang masama na maging fan tayo ng mga horror or mga fandom na ganyan. Kaso most of that people, yun nga, minsan kinakalimutan na nila yung reality. And minsan yung way ng pananalita nila, pagdadamit, ganyan. Kaya parang ibang tao magulat lang na, ibang tao ba to? Kasi parang hindi nyo nakikita na parang minsan mapatanong pa sila na, ako ba yung hindi normal? 'Di ba? Kaya, like sa may mga ganong personality, like okay naman, respect naman natin yun. Pero yun, wag lang sana masyado talagang mag-attach sa mga ganong bagay. Ayun. Sino dito susunod sa atin? Si Kenneth. For me naman, okay lang as long as hindi ito nakaka-apekto sa pang-araw-araw na pamumuhay nila. Na nakakalimutan nila yung mga responsibility nila sa buhay tulad ng pag-aaral, ganun. Knowing na more of the fandom is nagmumula sa kabataan is siguro okay lang maging fan ng kung ano man Gen Z, na kung ano mang figures or games, pero siguro for me lang the one na mapapayo ko lang is yung sense of responsibility and sense of accountability para sa sarili. Huwag lang kalimutan, and that's fine naman as long as hindi ka nawawala sa sarili mo. And ayun, bridging what Ian and Kenneth stated earlier, I think the core sa challenge na ito in ICT particularly is about the sense of control. Una yon, sense of control, and another thing is the guidance. Kasi especially ngayon yung mga kabataan kasi ngayon mapupusok. They are very curious. Like ano bang meron dito at gusto kong mag-indulge in this topic. To the point na magi-indulge ako in a way na eto na lang yung buhay na gusto ko. Parang eto na lang yung gusto ko kasi dito ako masaya. Ayun, ang alarming ng puntong yon kasi ayun nga, since prone ang kabataan with that, vulnerable sila sa ganun, nagkakaroon tayo ng detachment. Nagkakaroon sila ng detachment with it. So, in terms of detachment and reality detachment, kasama na rito yung hindi na sila nakikipag-engage with their families, with their friends, with the real people na surrounding them. And pangalawa is nagkakaroon sila ng, parang unrealistic expectations, especially sa sarili nila. Ayun nga, ang vulnerable, ang fragile natin with those expectations to the point na parang nawawala na tayo sa kung sino talaga tayo. Like kung ano yung totoong kaya nating ibigay, yung totoong kaya nating i-offer and whatever na we are capable of, nabubura siya. Dahil we are detached. So, ang alarming talaga nun at some point. So, bridging what my two beloved guest speakers here, it's all about sense of control. Yun, unang-una yun, and guidance talaga. As in, not that type of controlling na guidance, but yung constant reminder na ang realidad at ang teknolohiya ay palaging magkaiba. Hindi sila
hindi sila magkakaroon ng bridging, like ng permanent bridging, lagi yang magkaiba. There's always these certain core values na dala-dala ng realidad at dala-dala rin ng technology. Sa technology, pwede natin ito ma-maximize in a beneficial way, but the reality, dito kasi tayo nabubuhay. This reality is what gives us the life that we are, hindi natin ina-expect pero kailangan pala natin. So, ayun. Di ba? Alam mo yan. Kenneth, parang may idadagdag si Kenneth eh. Saglit. Parang sa dami sinabi ni Mayor, parang na-pressure ako doon. Parang ayoko na lang magsalita. Hindi natin yan. Kenneth, hindi. Ayun. So, ayun nga. So, every experience is iba-iba talaga. Like, ayun nga, it's really about control lang talaga, no? Yes, very agree na nasa part na lang talaga ng tao ngayon. Maraming salamat sa ating tatlong guest speakers. Hindi pa tayo nagtatapos dahil meron pa tayong ibubunyag sa ating susunod na talk sesh. See you in a bit, everyone! Ayan, after our short break, narito na ulit tayo sa ating live. Sana okay lang ang ating mga viewers dyan, no? Yes, we also have viewers from Visayas na tiyak na nag-aantay for our talk sesh this afternoon. So ayan, bago tayo magsimula sa ating second sesh, let me introduce our 3 guest speakers. Hi guys! Ang ganda! Now, let's proceed, no? Are you guys familiar with TikTok? Yes, we're familiar. Ano yung TikToks? Yun yung Any idea lang? Ayun ata yung yung pipiliin nyo kami kung sino yung sasagot ng tanong nyo. Ang galing ko! Ang galing ko! Sobrang galing. Galing, mo ang siya. galing. So, ayun, kami yung magde-decide ng question and kami din yung magde-decide kung sino yung mag-answer sa inyong tatlo. Yes, dahil una, wala naman kayong choice. Pangalawa, this will challenge you kung gaano ba kayo katatalino. Hoy, wag mo naman masyadong takutin yung mga guest speakers natin. This is meant to open up what is really inside the 3 of you. Are you guys ready? Yes. So, Let's first start. question. Ito, parang Latina to eh. So, it's for Rika. Share. Have you ever experienced being detached from reality due to social media platforms like TikTok, YouTube, Facebook, etc.? Yes, I already experienced being detached from reality. Sa Netflix, I always watch American series like Once Upon a Time. Ano kasi siya, parang lahat ng mga fantasy and yung si Snow White, si Cinderella, and something ganun. Basta ang daming plot twist na nakakagulat, nakakamangha. Like, nasa season 7 na ako, sa totoo lang. So, sobrang ganda niya, oo. Tapos, parang sa reality kung titignan, parang i-imagine ko, most of the time, may time na nai-imagine ko na may magical creatures sa reality. Like, ngayon sa generation natin, like, yung magical well, like, naiisip kong, totoo kaya yun? Like, ganun. Oo. So ngayon, okay na. Si Tawag Pat, C. Oh my God! A song that you've been continuously hearing from social media platforms, TikTok dance trend, and memes. Actually, mapakadaming songs na pumapasok sa isip ko, pero you know what, every time sa mga pangyayari sa buhay or mga experiences na nangyayari sa akin, minsan bigla na lang magpa-pop up yung mga nasisikat na kanta na talaga namang nakaka-relate. Katulad na lang yung... Ano bang kanta na yun? Katulad na lang pag nagre-reminisce tayo, malulungkot. Bigla kang mapapakanta ng hindi na makalaya. Wala pa December, pero yun lang. Nalalamig na. Pagka naman, meron din mga times na pag nakakakita tayo ng mga bata, biglang papasok yung mga thought na yung
mga kanta na sumisikat din lalo sa TikTok, yung tralalelo tralala. Diba? Napakadaming kanta na bigla na lang talaga magpa-pop up sa atin. Kaya naman, talagang nakaka-apekto yung social media para sa buhay natin at sa mga nangyayari sa bawat isa. So last but not the least. Yun, ako na. Grabe naman. So ikaw naman. Ano yun? Ano ako? Sure. What's your greatest fear in social media? Ano siguro, ang greatest fear ko sa social media is yung ma-hack yung account ko. Yeah, kasi yung Facebook account ko is parang sobrang luma na noon. Like, since batang, di pa rin siya na-hack, yun talaga yun. And lahat ng pictures ko, lahat ng friends ko, since childhood, nandun sila lahat. And I don't know if mababalik ko ba lahat yun pag kung sakaling ma-hack man yun. Syempre, ayoko din naman may suddenly mangungutang yung account ko sa ibang tao ng 500. Diba? Sabi, ano, bigla-bigla sabihin nila, ang lakas ng bagyo, no? Tapos sabihin, pingin 500. Share Oo eh, no? Bago daw siya kaya lang Oh yeah? Yung partner ko, nahack yung account. Nahack yung account mo. Ano nangyari? Hindi na talaga. Nangutang ka rin ng 500? Oh. Na-disable, hindi ko alam kung bakit. Siguro sa, hindi siya sa phone number kasi gumamit ako naman yung phone number. Okay na yun. Pero, Thank you so much sa inyo. Grabe na. thank you. Maraming salamat po nandito kami ngayon. Thank you, P. Thank you so much for inviting us here. This time, the challenges are meant to be voiced out more. Dahil tayo ang boses, tayo rin dapat ang maging daan upang lumawak ang importansya nito. Dito tayo natututo, dito rin tayo kumukuha ng bawat kwento. Mga kwentong naglalaman ng totoong impormasyon. This is Ashley Conde. And this is Cecil Lopez Pacho, Inusap Tangan, your diary amongst diaries.